Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Purihin ka at pasalamatan sa aming buhay. Hindi po sa kami ay iniwanan ninyo, bagkus nakita namin, Panginoon, ang iyong pamamalagi sa aming buhay, na nalagpasan po namin ang mga pagsubok, mga kabiguan, mga pangit na parte ng aming buhay. Ba't ngayon po, Panginoon, kami po ay nakatayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa kapangyarihan na patuloy naming naranasan sa aming paglilingkod sa inyo. Kung mayroon ka pong nakita sa amin na hindi tama, lalo na po sa loob ng year 2025, tulungan niyo po kami, Panginoon, na harapin ang panibagong hamon ng aming buhay sa 2026. At naniniwala po kami na mas marami pa ang mga kagilagilalas na bagay na gagawin mo po sa amin sa 2026. Salamat po, Ama. Lagi mong isama sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo upang aming pong katulong, kalakasan, tagapag-aliw, Panginoon, mag-comfort sa amin upang kami po, Panginoon, ay mayroong kagalakan na maglingkod at magpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Please be seated. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Merry Christmas and Happy New Year. No, yun, lagi magkadugtong yan eh. Na hindi mabubuo ang Christmas pag walang Happy New Year. Praise God. Lahat po yun ay inaasam natin no, na mga Kristiyano. But this morning, ang ating pong mensahe ay pamagatan po natin itong True Christian Living. No? Sa loob po ng isang taon, ito po yung ating pag-aaralan. No? Kaya yung ating mga preacher every Sunday, no? Mag-assign po tayo ng preacher every Sunday at ito po yung ating tema sa loob ng 2026. True Christian Living. Praise God. Kasi po sa panahon natin ngayon, marami pong yung nangbubuli. Marami pong mga scammer. No, marami pong nag-aangkin na sila daw ay mga Kristiyano rin. No, si Satanas Kristiyano din yun. Amen? Kaya, no, sa loob ng taong ito, ating pong hukayin ang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Praise God. Yung mga pagsubok natin, no, hindi lang natin namalayan na parang nawala lang siya. No? Nawala. Yung mga panahon na parang napakabigat ng ating pakiramdam, na para bagang sinasakluban na tayo ng isang maliit na at ngayon ay nandito tayo. No? Nagsiserve, naglilingkod na mayroong kalayaan. Hindi lamang kalayaan, kundi malayang-malaya na magpagamit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito po'y simple lang, no? Pagkatapos po ay sana huwag kayong umuwi, magkwentuhan tayong sandali, no? At magbubulay-bulay tayo. No, nais ko po na makita sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay namumuhay kasama ang ating Panginoon. Praise God. Now, Sister Molly ngayon ay nagluluto. Sister Molly, ano ulam natin? Malamang, alam nyo na. Amen? Praise God. Yung walang kamatayan. Parang kanta ni Matt Monroe, walang kamatayan. Purihin ang Panginoon. Yan. Tingnan natin ito.
Romans chapter 14, verse 17. True living. True, no, ang totoong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Praise God, no? Before, bago ito, nais ko pong buksan natin yung Romans chapter 13. Etras na natin ng konti. Verse 11. Romans chapter 13, verse 11. Praise God. Ayan o. Bukod dito, wala ba kayo napansin? Wala na akong salamin. Amen. Hallelujah. Malinaw ko na makita yung inyong mukhang mayroong kagalakan. Na kahit ay punong-puno tayo ng problema. No? Hindi lang tayo, pati yung ating government. No? Nandito tayo. Sige, basahin natin. Bukod dito, alam ninyo ang panahon. No? Na ngayong oras na upang gumising tayo sa pagkakatulog. Praise God. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noon. Tayo'y sumampalataya ng una. No? Alam ninyo na dapat natin gawin ito sapagkat panahon na upang tayo ay magising. Praise God. Mga Kristiyano, dapat tayo ay magising. No? Dahil tayo, kadalasan, ay natutulog. Saan tayo natutulog? Sa pansitan. Amen. Praise God. Ito na po yung panahon. No? Na siguro dahil na lang sa araw-araw na narinig natin, araw-araw nakikita natin, parang ordinaryo na lang. No? Wala na yan. Alam niyo po ba nung kabataan ko, kapag kami makakita ng dugo, takot na takot kami. No? Yung mga nag-aaway, natatakot kami dyan. Pero ngayon, iba. No? Praise God. Alam niyo na ang ibig ko sabihin. Purihin ang Panginoon. So, ano po yung dapat na tayong gumising? Kasi maraming Kristiyano ngayon natutulog. Ibang ating pamumuhay parang ganun lang. Happy-go-lucky. Punta tayo sa church. No? Pagkatapos natin pumunta sa church, makinig tayo ng sermon ni pastor. Pag-uwi natin, ang ating buhay, ganun pa rin. Na kung ano yung ating ginagawa, na alam naman natin, ginagawa natin ng ganun at ganun din. So, spiritual speaking, ang sabi ditong natutulog yung ating pananampalataya. But sinabi rito ni Apostol Paul, na tayo ay nagsimulang sumampalataya nung una. Dapat ang pananampalatayang iyon ay huwag mawala sa ating puso. Kasi ito po yung maghahatid sa atin sa isang tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Praise God. Noong nakaraan taon, hindi lamang nakaraan, nung noon pa, marami tayong mga bagay-bagay na may mga tao na nakakagawa sa atin ng hindi tama. May mga tao na niloko tayo. Pinagkaisahan tayo. Ano pa ba? Nung nakaraang taon, naranasan mong mabigo. Naranasan mong malugi sa iyong negosyo. Naranasan mo yung masamang sitwasyon sa buhay. At dahil doon, yung mga taong ito na pinanggagalingan ng iyong kabiguan, nagalit ka.
Nagkaroon ka ng sama ng loob sa kanila. Dahil sa kagagawa ng iba, ikaw ay natutong magkuripot. Praise God, kuripot. Ngayon din na ginagamit yung salitang kuripot. No? Yung modernong salita ngayon ng salitang kuripot ay bilikoy. Sino sa inyo yung bilikoy na Kristiyano? No? Kuripot mag-serve sa Panginoon, kuripot magbigay ng kanyang nung napakakunat natin. Praise God. So, yung mga nakaraan at mga nakalipas na yon, para bagang ang hirap kalimutan. Ang hirap magpatawad. Parang ang hirap bumati uli doon sa mga tao na nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nasasaktan. Parang napakahirap na kawayan, kamayan, ungitian man lang yung mga taong nagiging dahilan para maramdaman natin yung sakit, yung kabiguan, yung kawalan, hopeless. Parang napakahirap nilang batiin, kamayan at yakapin. Ba't ngayong umaga, simple lang ang sinasabi ng Bible. Kanya itong hinalintulad sa isang inumin. Ano sabi? Verse 17 ng chapter 14. Pakibalik. Ayan. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi ang pagkain, pag-inom, kundi tatlo ito. Una, pagiging matuwid, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Pagiging matuwid, kapayapaan, kagalakan na nanggagaling sa banal na Espiritu Santo. Inumin. Diba? Kapag nauhaw tayo, kailangan nating uminom. Naghahanap tayo ng isang malamig, malinis, at masarap na inumin para maibsan. Nakuha nyo? No, naabot nyo ba yung aking pag-iisip? Para maibsan yung ating uhaw. Sa bandang huli, sinabi doon, no, na nanggagaling ito lahat sa Holy Spirit. Kaya nga, isang magandang halimbawa ang teaching ng ating Panginoon, yung katuruan ng ating Panginoon, doon sa John chapter 4, doon sa babaeng Samaritana na umigib sa balon. Siya yung tubig na kailangan natin. Siya yung tubig na nagbibigay buhay sa atin. Na kapag ito'y tinanggap natin ng maluwag sa ating kalooban, mararanasan natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano ang pamumuhay na mayroong katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Ito po yung ating kailangan. But hindi po natin ito matatanggap kung wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa mga manginginom, yung alak mapait. Pero bakit yun ang laging tinutungga natin? Hindi ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay hindi katulad ng pagkain na kahit medyo iba na ang lasa,
Oh, kaya pa. Di ba kapag tayo kumain, lalo pa kung galing sa refrigerator, o naka-expose sa ating lamisa, ano ang ating ginagawa? Inaamoy-amoy muna. Praise God. Pagkatapos amuyin, medyo kaya pa, susubo natin. Pagkatapos, ano sunod? Malalasahan natin. At dahil nandun na sa bunganga mo, parang napakahirap ng iluwa. Lulunin na lang. Praise God. O, ganun ang prinsipyo ng tao. Na kahit hindi katanggap-tanggap, tinatanggap niya. No? Dahil, pagkain. Praise God. Pero hindi ganun ang batas sa langit. Ano yung unang batas? Pagiging matuwid. Matuwid. Ito yung atin dapat gawin. Yung mga tao na na-offend natin o naka-offend sa atin, siguro panahon na para makapamuhay tayo ng mayroong katuwiran. At hindi lamang katuwiran kundi kabanalan. Siguro patawarin na natin sila. Hindi mo nga mapatawad yung taong nagkasala sa'yo. Pero nandoon naman yung kanyang Facebook. Nandoon naman yung kanyang number. Kaya kapag nakita mo yung kanyang mukha sa Facebook, kumukulo dugo mo. Praise God. Hindi mo rin binubura. Amen? Kasi kung burahin mo, pagbukas mo ng Facebook niya, pagtingin mo sa cellphone mo, wala na siya. Kasi, pero bakit hindi mo binubura? Kasi baka nagpipray ka sana itong taong ito, maganso. Maksidente sana. Magkaroon sana ng problema. Hindi na natin dapat isipin yan. Kasi tayo ay tunay na Kristiyano. Ano ang gawin? Magpatawad. Hindi tayo pupunta sa langit kung hindi tayo marunong magpatawad. Basahin nyo lang sa 1 John. Hindi ko bibigay sa inyo yung chapter at verse. Ang taong nagsasabi mahal niya ang Panginoon pero hindi marunong magpatawad ay sinungaling. Amen? Gusto niyo bang mamuhay sa kasinungalingan? Hindi. Bakit sabi ni Juan, yung taong nakikita mo, yung kaaway nakikita mo, hindi mo mapatawad, hindi mo mamahal. Pagkatapos sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Hindi mo nga nakita ang Diyos eh. Praise God. Para tayo ay makapamuhay na mayroong katuwiran. Matuwid. Tama. Praise God. Ito ngayon yung ating unang hakbang sa taon 2026. Maniwala kayo sa akin. Yung pagpapala na natanggap natin, baliwala yan. Higit pa. Dubli pa, tripli pa. 100 bisis pa ang ibabalik sa atin ng Diyos. Magpatawad tayo. Patawarin mo, niloko ka na, ginanso ka na, patawarin mo. Praise God, sabi ng Biblia. Magpatawad ka para ikaw ay patawarin ng Diyos. Mahalin mo sila. Mahalin mo sila. Dahil sa ginagawa mong yan, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para siya ay magiging tunay na Kristiyano. Praise God. Hindi ito katulad ng pagkain na tinumin. Kung babasahin natin ng Romans, napakaliteral ng turo ni Apostol Pablo. Pero ito lahat ay tumutukoy sa spiritual na buhay. Diba sabi niya nga dyan kung ako kumakain ng ahas, hindi, ako lang nagsabi nun. Halimbawa, ikaw ay kumakain ng ahas. Ang iyong kapatid,
hindi kumakain. Ano kaya gawin mo? Kung hindi na lang ahas, medyo gaanan natin ng konti, daga. Praise God. Praise the Lord. No, kung ikaw ay kumakain ng pagkain na hindi gusto ng iyong kapatid, tuloy mo pa bang kainin yon? Hindi na. No? Sabi kasi ng Biblia, Pastor, lahat ng bagay ay nagiging malinis sa pamamagitan ng prayer. Di ba? Praise God. Kaya kadalasan hindi nating alam. Tayo ang nagiging sanhi ng kasalanan ng mga yan. Kasi hindi natin ipinapakita sa kanila yung ating buhay bilang totoong Kristiyano. Kung kumakain ka ng karne, tapos ang isang kapatid mo hindi kumakain, tutuloy ka pa bang kumain? Nagkasala siya dahil sa ginagawa mo eh. Hindi masama ang kumain ng karne. Pero hindi niya tanggap. Nakuha niyo? Praise God. Tapos ipakita mo pa sa kanya. Ayan o, ipaamoy-amoy mo pa sa kanya. Dapat tayo ay huwag magiging sanhi, magiging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Sabi ni Paul yan, mga kapatid, Christian o either hindi Christian, sila ay ating mga kapatid. Bilang mga magkakapatid, mayroon tayo responsibilidad, pananagutan sa kanila na sila ay madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Kaya may isasakripisyo mo eh. Amen? Praise God. Si Kristo bumaba rito sa lupa, hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakanan. Bagkos, siya'y nagpakumbaba para maakay tayo at maakit tayo sa isang pamumuhay na mayroong katotohanan bilang Kristiyano. Purihin ang Panginoon. Kung ikaw gumagawa at dahil sa ginagawa mo, nagkasala ang iyong kapatid, ano ba sasabihin mo? Bahala ka, wala akong pakialam sa iyo. Basta ako masaya. Tanggap ko ito. Ito yung aking attitude. Ito yung aking pag-uugali. Praise God. Alam niyo ba, napakalalim nitong Romans chapter 12? Na ang tinutukoy nito about spiritual life. Spiritual. Marunong ka magbigay, marunong ka magmamalasakit, at nawa ito po yung ating kaisipan within 2026. Kasi kapag ginagawa natin yan, makapamuhay tayo na mayroong katuwiran. Katuwiran. Kapag mamumuhay ka na mayroong katuwiran sa harap ng mga namumuhay na hindi matuwid, no, may impluwensyahan mo sila. Amen? No. Ang pamumuhay na masama, nakakahawa. Pero kung minsan hanggang doon na lang tayo, ay hindi ako pupunta dyan, nakakahawa yun sila eh. Praise God. Bakit hindi natin isipin na ang pamumuhay na may katuwiran ay nakakahawa din? Amen? Praise God. Lalong-lalo na sa ating mga tahanan. Purihin ang Panginoon. Kasi tahimik ka lang kasi. No? Sa pagiging tahimik mo, yung puso mo, kumakalabog na. Yung isip mo, gulong-gulo na. Kasi hindi mo sinasabi. Hindi mo itinuturo. Hindi mo sila ginigising sa katotohanan. No? Yung lahat ng mga katangian ito na sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, nasa sa atin. Nasa sa atin kasi nasa sa atin ang Holy Spirit. Yung panghuli, hindi natin ito magawa kung walang patnubay ng Holy Spirit. Ang hirap yata magiging pastor. Ang hirap mag-music dito. Ang hirap pumalo ng drum. Pero dahil sinususog mo
No? Pinupulse mo yung sarili, kahit mahirap, nagawa. Nagawa. Kaya dapat gumising tayo. Ang pagliligtas noon kaysa ngayon, mas malapit. Nagsisimula na. Nagsisimula na ang salvation. Nagsisimula na ang kaligtasan. At sino ang magdadala nito? Sino yung mga messenger na gagamitin ng Panginoon? Hindi ba tayo? Hindi ba ikaw? Hindi ba ako? Hindi ba yung silanganan Christian Church? Kuminsan kasi nilalayo natin ang ating sarili. Praise God. Ano yung pangalawa? Dapat matuwid, no? Righteous. Matuwid na pamumuhay. Ayan, no? Kapayapaan. Praise God. Kapayapaan. Nandun yun sa Romans chapter 5. Yung 9 fruits of the Holy Spirit. Kapayapaan. Praise God. Ang kapayapaan, hindi mo magawa yan. Hindi mo yan ma-implement sa buhay mo, yung kapayapaan. Hanggat wala sa iyo ang Holy Spirit. Kasi, fruit yan ng Holy Spirit eh. Sa sa Galatians chapter 5, diba nandoon yun eh. Kaya magagawa yan ng Diyos. Pag sinabi nating Holy Spirit, isa lang ang ibig sabihin niyan, si Jesus. Kasi minsan parang mayroong definition yung ating pagkakakilala sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sinabing Holy Spirit, isa lang yan. Si Jesus. Kaya nga kabilin-bilin na sa kanyang mga disipulo, huwag kayo umalis sa Jerusalem hanggat hindi bumaba sa inyo ang Holy Spirit. Kasi yung hindi nyo magagawa ay kayang gawin sa tulong ng Holy Spirit. Kaya nga si Pedro, takot na takot eh. No? Remember? Binabasa nyo ba yung book of Acts? Takot na takot yan. Mahiyain pa. No? Takot na takot. Siya yung fisherman na takot sa tubig. Siya yung fisherman na hindi marunong lumangoy. Remember? Naalala ba natin yun? Praise God. Hindi ko sinasabi yung mga chapter, mga verse kung anong book. Kasi gusto ko pong matuto kayo magbasa ng Bible. Ito pa po isang panahon na kailangan na tayong gumising. Huwag na tayo minsan masyadong magtiwala sa mga preacher. Maging sa akin, huwag kayong magtiwala. Basahin nyo sa Biblia. No? Kasi hindi na ngayon panahon ng masyado tayo nakikinig. Gusto nating madali na lang. Ano ba naman si pastor yun? Pag magsalita, hindi man lang sinasabi yung book. Hindi man lang sinasabi yung verse. Hindi man lang sinasabi yung chapter. Kasi gusto natin madali eh. Praise God. Ang kayamanan nakukuha sa mabilisan. Ano? Madaling? Tingnan mo yung mga Kristiyano ngayon. Tagal na naglilingkod sa Panginoon. Ang babaw pa. Ang babaw. Kunting problema, bagsak. Kunting problema yan kapatid. Bago ka nagiging Kristiyano, kaakibat yan ang buhay natin. Pero dapat mayroon kang panangga. Mayroon kang verse. Mayroon kang kapangyarihan na hindi galing sa'yo. Kung hindi galing sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa mga disipulo. Nandun yung kasagutan. Nandun yung solusyon. Ba, problema lang eh. Praise God. Dito sa mundong ito, punong-puno ng problema. Amen? Praise God. Pero hindi natin kagustuhan yan. Kagustuhan yan ng Panginoon. Pero tandaan natin, itong mga problemang ito, may solusyon. Sino yung sagot? Sino yung solusyon? Ang ating Panginoon. So, kuminsan parang
Napakababaw natin, hindi lahat, no? Napakababaw ng ating, no? Kunting problema lang, hindi nasasamba. Hindi na papunta sa church. Kasi, ano yan, pastor, ganyan, yan, eh. Yung ba'y sinasabi ng Diyos? Yung ba'y tinuturo ng Biblia? Bagkus, pagdating ng problema, bibigyan niya tayo ng lakas to overcome. No? James, sige, hindi ko natuloy para basahin niya. No? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Amen? Praise God! At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, ang sino mang sa inyo na kulang sa pananampalataya, humingi siya sa Diyos. At siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nagbibilang. Hindi nanunumbat. Amen? Diba? Kapag memorize mo yung verse na yon, nako, para kang isang napakatatag, napakatibay na pader na ang iyong pundasyon ay hindi simento. Ang pundasyon mo sino? Si Jesus. 7 Mateo. Diba? Yung taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, may pundasyon, dumating ang baha, inampas ng malakas na hangin, hindi natinag, hindi nawasak, kasi mayroong matibay na pundasyon. Yung ating pundasyon, yung mga pagsubok natin, nararanasan. Doon tayo pinapatatag ng Panginoon. Pastor, sabi ni Santiago, si Job, natatakot sila magkaroon ng pagsubok kasi sabi niya, baka mamaya yung pagsubok na asan ko, katulad ng pagsubok ni Job. Kawawa naman ako. Hindi ko kayanin. Ang tanong ay ganito, ikaw ba si Job? Isa lang ang Job sa Bible. Amen? But itong Job na ito, sinubok, pinatatag, hinubog ng ating Panginoon to overcome, no? Yung kanyang mga trials. Remember, huwag nyo na basahin yung, kung gusto nyo, basahin nyo na pinakadulo. Di ba? Yung anak ni Job, 7. No? Ilan ba anak ni Job? 4. No? 3 lalaki, babae. Nadubli. Yung kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang tupa, baka, kamilyo, ano pa ba? Dinubli ng Panginoon. Kaya ngayon, nakaranas tayo ng pagsubok. Nakaranas tayo ng pagpapala. Na-overcome natin yung mga pagsubok sa taon 2025. Amen? Kapag ma-overcome mo kasi yung mga trials and testing sa buhay mo, ibig sabihin yan, humaharap ka ngayon sa isang bagong pamumuhay na mayroong dubling pagpapala galing sa ating Panginoon. Praise God. Ganun si Job. Ganun yung konteksto, ganun po yung pinakadulo ng dapat ma-overcome natin. At isipin natin itong 2025 na-overcome natin lahat. Kaya kumanda kayo sa pagpapala ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Hayaan natin ang Panginoon kumilos sa ating buhay. Ba't kailangan nating mamuhay ng mayroong katuwiran, kapayapaan, at kagalakan?
3 New Year's resolution. Amen? Huwag na natin gamitin yung mga salitang, okay na yan, ayos na yan. Praise God, hallelujah. Diba, naglalakad tayo, daan tayo sa kalsada, bigla yung mga barkada natin umiinom. Praise God. Diba? O, mga tanggero dyan, mga manginginom dyan, nung unang panahon. Diba? Kapag inalo ka ng inumin, ano yung unang tinitignan? Yung kanilang iniinom. Kasi ayaw nating, no? Masarap inumin yung mga Pondador, mga Carlos I, mga ganyan beer. Masarap inumin yan. Pero dahil sa wala na, praise God, no? Kahit gin, pilitin mo. Hindi ganon ang prinsipyo ng mga Kristiyano. Hindi sa pilitan ang pagpasok natin sa langit. No? Hindi yung, pag namatay ako, pagpipray naman ako ng aking mga kamag-anak, siguro naman. Sinigurado pa? Hindi naman sigurado. Amen? Praise God. No? Napakarami nating ito lang, 3. No? Sapagkat ang pagpasok, ang pinag-usapan natin dito, yung ating future bilang mga Kristiyano. Kaya, no, mamuhay tayo sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito yung bunga niyan. Katuwiran, kapayapaan, at kagalakan. Hindi po natin ito makita sa mundo. Hindi po natin ito mabibili sa tindahan. Hindi po natin ito order sa online. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung online na yan talagang, no? Sino pa ba nag-online sa inyo? Praise God. Minsan bibili ka ng sapatos. No? Iba'y sukat. Hindi mo na maibalik. Ito electric pa natin yan 2 beses. Kasi, nung i-deliver, bali-bali yung mga, praise God. Purihin ang Panginoon. No? Hindi natin ito makukuha sa mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang bunga niyan ay pamumuhay na matuwid, pamumuhay na may mapayapa, at pamumuhay na mayroong kagalakan. Ito yung ating lalakaran, no? Sa loob ng mga ilang taon pa na pamamalagi natin sa mundong ito. At ako'y nakakatiyak, sigurado ko po, pagdating sa langit, magkikita-kita tayo. Amen? Di bali na ako mauna. Praise the Lord. Kaya pagpunta niyo sa langit, hanapin niyo yung Hallelujah Street. Praise the Lord, sabi niyo. Caloocan City. Amen? Praise God. Sana nagiging malinaw sa atin para yung ating paglilingkod sa Diyos ay pare-pareho. Pare-pareho. At kung pare-pareho at iisa ang ating isipan, damdamin at puso, walang pag-alinlangan na tayo ay pupunta na sa langit. Sigurado yan. Sigurado yan. Ito lang. Kapayapaan, pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ipinakita mo po sa amin, Panginoon, ang napakahalagang ipamumuhay namin sa mundong ibabaw. Hindi pa po kami exempted, Panginoon, sa mga kaguluhan, mga problema, mga gusot, Panginoon, ng sanlibutan. Dahil nandito pa po kami. But Lord, through the power, sa kapangyarihan ng iyong mga salita at patnubay ng banal na Espiritu Santo, maaari po kaming mamumuhay na mayroong katuwiran, kagalakan, at mayroong kapayapaan.
Magagawa mo po ito, Panginoon, sapagkat kami iyong mga anak at kayo ang aming Ama. Lord, ang aming pong inaasam sa susunod na yugto ng aming buhay, na kami po ay lubos ninyong magamit upang maranasan namin ang mga pangako ninyo sa iyong mga salita, mga pangako na nagbibigay ng katuwiran, mga pangako na nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan. Salamat po, Panginoon. Matuto kaming humarap sa mga pagsubok. Wag mo ilagay sa aming isipan na talikuran. I-ignore lamang ang mga pagsubok na ito. Ang nais mo po, Panginoon, na ma-overcome namin lahat. Dahil pagkatapos, Panginoon, na kami subukin, tatanggap kami ng putong ng buhay. Ito po, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. I-bless po ninyo, Panginoon, ng Silanganan Community Christian Church. Yung mga young peoples, Panginoon. Yung mga kananayan, mga tatay, Panginoon. I-bless po ninyo. Huwag ninyong kalimutan, Panginoon, ng Silanganan Community Christian Church. Lagi po ninyong ituon ang inyong paningin sa lugar na ito upang ito'y protektahan. At mula sa church na ito, Panginoon, maririnig namin ang iyong buhay, makapangyarihang aral at salita. At ito po, Panginoon, ay aming i-extend, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Gawin po ninyo, Panginoon, na alulod ng iyong pagpapala, Panginoon, ang Silanganan Community Christian Church sa aming komunidad. Opo, Panginoon, mabigat, Panginoon, ang mga trabaho at mga gawain na inatang mo sa aming mga balikat. But Lord, dahil sa iyong kapangyarihan, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang kasama namin, magagawa namin ang lahat ng bagay. All things work together for good because you are Lord Jesus Christ. Kayo ang aming Panginoon na si Jesus na siyang siniselebrate namin. Isang makatotohanang Diyos, makapangyarihang Diyos, at maaring makagawa ng mga bagay na maaari naming isipin at hilingin. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Ama. Salamat po, Panginoon. Samahan po ninyo ang aming paglalakbay sa mga taon pa na aming paglalagay sa mundong ito. I-bless po ninyo, Panginoon, ang aming mga trabaho, yung aming mga source of income, Panginoon. Bless these people, Panginoon, to glorify Him, Panginoon. To glorify, na purihin ka namin, Panginoon, na ang pagpupuri na ito ay nararapat para lamang sa inyo, hindi para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dahil ito po ang makatotohanan na tinawag mo kami, nilikha mo kami to serve one another, to serve, Panginoon, sa aming mga loved ones. Salamat po. Salamat sa umagang ito. Yung aming mga anak na nag-aaral sa taon, Panginoon, 2025, marami ka pong himala na ginawa sa aming buhay. Yung mga nag-board exam, nakapasa. Ba't hindi po ito nagawa agad? Nakita mo, Panginoon, yung aming perseverance, yung aming pasensya, Panginoon. Kaya ibinigay mo po ito sa kanila. Yung aming mga kapatid na nag-asam, Panginoon, ng mga sasakyan, nagkaroon. Yung aming mga kapatid, Panginoon, na nais na mag-aral, nagkaroon ng pinansyal. Ito po, Panginoon, isang himala na ginawa mo sa amin, na hindi namin kayang isipin, Panginoon, kung bakit nakarating kami sa ganitong sitwasyon ng buhay. Ba't isa lang, Panginoon,
Nagawa ito, nangyari ito at naganap, Panginoon, dahil kasama ka namin. Salamat po, Panginoon. Ang pagsama mo sa amin, Panginoon, hindi lamang ngayon. Dahil ang iyong Holy Spirit ay siyang aming comfort, ay siyang aming teacher. Kasama namin siya hanggang sa katapusan ng panahon upang kami magtagumpay, upang kami makapaglingkod, upang magamit mo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang lahat, Panginoon, ay para sa inyo. Purihin ka at pasalamatan. Panginoon, ngayon pa lang, marami kaming narinig na mga may naputulan ng kamay, nagkaroon ng aksidente. Lord, ako po'y sumasamo sa inyo. Dumadulog sa inyo, Panginoon, kapangyarihan, na ilayo po ninyo, O God, ang mga lingkod ng Silanganan Community Christian Church. Ilayo po ninyo kami, Panginoon, sa anumang disgrasya. Praise God. Yung aming mga anak, yung aming ang kanilang mga asawa, Panginoon, ilayo po ninyo, Panginoon, sa anumang sakuna. Kundi bagos, Panginoon, sa 2026, Panginoon, harapin namin na mayroong kagalakan. Harapin namin na mayroong kapayapaan. Harapin namin na mayroong katuwiran ang aming paglilingkod sa inyo. At ipakilala namin na kayo ang Diyos na humirang sa amin. Kayo ang Diyos na tumawag sa amin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Salamat po, salamat. Salamat. Lahat ng membro, Panginoon, ng Silanganan, i-bless po ninyo. I-bless po ninyo, Panginoon. Maging ang Santo Tomas, Panginoon. Yung mga tao, Panginoon, na kung minsan hindi namin nakita, pero napakahalaga, Panginoon, ang kanilang ginagawa. Ikaw po, Panginoon, ang nakakilala sa kanila. Dublihin po ninyo, triplihin po ninyo. 5 folds hanggang 10 folds, 100 folds, Panginoon. Ang blessing na ibibigay mo sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas. Pinupuri ka namin ngayong umaga at dinadakila sa aming buhay. Ito po ang aking panalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah.